Hey guys, we are back with another video. So today we are currently driving a very special car and a very familiar car. None other than yung 2016 Mazda MX-5 ceramic silver in manual transmission, which used to be our race car before in Carporn Racing from 2016 to 2019. So dinadrive natin siya today because meron tayong project for this car. Okay, so the project for this car is the current owner, Tristan. Nakilala natin siya through social media, and then dinadala niya sa atin yung kotse for check-up, maintenance, and recently binili niya yung wheels natin na NKs. So yun yung nakakabit ngayon dito. But today, the reason why we are driving this car because bumili siya ng 10 coilovers and gusto niyang ipakabit and ipatune sa atin yung coilovers. Back then naka coilovers na yung kotse na to, and naririnig akong rattle sa wait lang, there is an unusual noise, but anyway, we'll check that back in the shop. Back then naka coilovers na to nung race car days niya, pero the mga dating owners nito, dami nang naging may-ari nitong kotse na to, is binalik nila sa stock yung suspension. So right now naka-stock suspension to, and then Tristan, the current owner, bought a set of 10 coilovers, and then gusto niya ipakabit and ipatono sa atin. So we are driving this car to have an exact feel again kung ano yung stock form, kamusta yung height, yung rebound, yung damping ng stock, and then para kapag nagkabit tayo ng coilovers, medyo may benchmark tayo. Hindi naman kumakarera si Tristan, so ang gusto niya is more on straight use na setting ng coilover na pwede pang mga weekend mountain pass drive. So tara, ikot muna natin yung kotse saglit, and then later ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya ngayon. So ito na yung itsura ng kotse ngayon, yung current state. So it looks white, pero sa color code niya, it's ceramic gray or ceramic silver. So mukha lang siyang white, pero it's not actually like white. So yung wheels niya ngayon is yan yung binili niya sa atin, which is yung galing sa Mini Cooper before. It's an NK RS 005 yata, I forgot. And then nandito pa rin yung design natin na ducktail spoiler, yung dinesign natin na rear splitter, side skirt, and even yung carbon canards, and then yung front lip kit. So tayo nag-design yan back in the day in Carporn, and gumawa tayo ng body kit for Miata na kinakabit ngayon sa lahat ng Miata locally. And then generic exhaust na may silencer, pero sobrang ingay pa rin. So ito yung itsura ng kotse ngayon. Grabe. Ayan, naiwan pa yung kill switch, pero alam ko di na ito nakalinya. So kill switch to before kasi race car nga. And then ito kinabit niya, Brembo na 4-pot with naka yellow na calipers. So naka big brake kit na siya. Stock suspension. Yan, stock suspension siya. So agenda is kapitan ng coilovers para syempre bumaba and then gumanda yung handling. So yan yung current itsura niya ngayon. Ganun pa rin, pero syempre dahil ex race car, I'd say medyo nabugbog na to ng sobra, pero still a good car. So tara, let's go back to the shop. And then mileage niya is 50,000 kilometers. So mababa pa rin, di ba? Interior still the same.
May butas to dito because we used to have a bracket for a kill switch here back then kasi nga race car. So ito yung binili niyang Tane suspension. So it's a Tane Flex Z. So pang ND na Mazda. So open it. So ayan, height adjust, preload can be adjusted, and then of course yung damping pwede adjust. And yan, may kasama na siyang top mount. So kakalasin na lang ng mechanics natin yung stock suspension, and then kabit na nila to. Okay, so we now have the Tane Flex Z coilover installed. So yan, bolt on yan. And then coilovers, ito pwede mo adjust yung preload ng spring by turning this up and down, and then you can adjust the height by turning this up and down. So hahaba yung shocks niya pag pinihit mo to pataas baba. And from there you can adjust the ride height check. So ito yung initial ride height with the Tane. So we didn't touch the height setting straight out of the box. Nag-adjust lang kami ng preload, and straight out of the box yan yung setting niya. Looks good. Diba? It looks more sportier na. So test drive natin. Spot on naman yung alignment. So far no pulling to the left and right. Wala tayong kabig. So that's good. Hindi natin ulitin yung alignment. Feel wise, I kind of prefer this Tane Flex Z compared to the more expensive coilovers out there. So I've tried the Öhlins DFV, and kahit anong setting ko doon, medyo matigas yung rear. I tried the STD coilovers, medyo matigas din yun, especially sa likod. Probably the spring rates nila matigas, but this Tane, initial setting medyo okay na ako sa kanya eh. But let's see, tingnan natin. And yes, even yung scale coilovers na gamit namin sa this car, yung ginamit namin for this car, the scale coilovers, it's a brand from Canada, matigas din yun. I think 2-3 beses yata kami nagpalit ng springs noon para lang mahuli yung specific setup na gusto ko. But yeah, so far so good. The Tane Flex Z, medyo sobrang compliant niya. Parang hindi sasakit yung katawan mo dito. And then yun, hindi siya ganun katigas, mas may play. And adjust pa natin yung damping siguro para mas ma-fine tune pa natin. But yan yung initial reaction ko for this. Sobrang ingay. Hindi ko alam paano ko natitiis to dati. O talagang tumatanda na siguro tayo na wow, cornering is very nice. So upon checking, yung Tane Flex Z niya has around 30 damping clicks. So
So yung current setting ko sa front is 10 from softest ha. So 10 and then 5 sa rear. Tingnan natin kung mag-dive sa preno. And maganda rin yung pag ano niya, pag dive ng auto. Sobrang natutuwa ako dito sa binili niyang coilovers. Kasi for the price, mura lang to eh. 70,000 sabi niya. For the price, ang ganda eh. I mean, maraming ibang brand pa. Maraming ibang brand na mas mahal. Pero ang ganda nung play. Actually ano, it feels like OEM. It feels like OEM during bumps, mga ganito, yung paglapag sa humps. Really, parang 80% OEM feel siya. Para siyang stock. Pero pag lumiko, doon siya malayo sa OEM. Less body roll, more predictable kung saan maglilin yung auto, paano maglilin yung auto. Ganda. First time ko kasi naka-drive ng kotseng naka-tain. Honestly, so hindi pala placebo effect yung mga sinasabi nilang mas gumanda yung ride. Totoo pala talaga. And guys, hindi to paid ad ha, kasi hindi kami nagbebenta ng tain. I mean, yung may-ari mismo yung nag-supply. But yeah, ganda. Bali, ito yung coilover na kinabit natin, Tain Flex Z. So yan. So hindi to promotional video ah. I mean, this is just a parang overall experience, kasi natuwa talaga ako sobra. Hindi ko in-expect na ganito siya kaganda for the price. Dito tayo sa paborito nating location. Mag-shoot lang tayo and then closing na natin tong vlog. But yeah, sobrang nakakatuwa. Feeling ko matutuwa yung may-ari nito dito sa binili niyang suspension, kasi I mean, ganda ng ride, as in parang hindi ka naka-coilovers. And siguro pag nasira yung Bilstein natin sa Legacy, which is baka matagal pa naman yun, pero pag nasira yung Bilstein shocks natin sa Legacy suspension, baka ganito palit natin. Sobrang ganda ng ride, as in promise. Ganda, wala akong masabi. For the price, sobrang panalo siya. Grabe, ang ganda ng tindig, ang ganda ng mags. Saktong malinis na setup lang yung ginawa ni Tristan dito. And hindi siya ganun kababa yung kotse ah. Kasi for me, as long as kumasya yung sapatos mo, safe ka in most of the ramps dito sa atin sa Pilipinas. Grabe, ang ganda. So ito yung final form ng ending niya. Yan o, nakikita nyo ba yan? Yan yung final form ngayon with the coilovers. Sakto na yung height nito. Actually, ang sabi niya kasi sa akin, gusto niya 2 finger gap lang, which is sakto, 2 finger gap.
masyadong mababa and hindi masyadong mataas. Galing. So, bali dito na natin i-end yung video, guys. So, syempre nakakatuwa lang naman na yung ex-race car natin sa Carporn is nagagalaw pa rin natin, na modify pa rin natin, na tune pa rin natin, na drive pa rin natin dahil sa tiwala sa atin ni Tristan, yung current owner. And syempre, masarap sa feeling yon na hanggang ngayon pinagkakatiwalaan pa rin tayo sa pagbuo ng mga Miata. So again, thank you for watching, and yun lang, nagulat lang ako sa performance ng Tain Flex Z. So if may chance kayo magpalit ng coilovers, i-consider nyo yung Tain. Kasi para sa akin, marirecommend ko talaga siya. Sobrang ganda. Alright? So, peace. Bye-bye.